I am not this body in terms of consciousness, and consciousness can go places where the body cannot. Sa libro na Penetration na isinulat ni Ingo Swann noong 1998, sinabi niya na siya ay isang psychic na nagtrabaho sa CIA. Ipinadala siya upang gamitin ang kanyang psychic abilities upang tingnan ang dark side ng buwan at kung may mga alien doon. Sa simula, inisip ng mga tao na ito ay isang kwento lamang mula sa science fiction. Pero noong 2006, nagsimulang ilabas ng CIA ang mga dokumento tungkol sa isang proyekto na tinatawag na Stargate. Ipinakita ng mga dokumentong ito na tunay na nagtrabaho si Swann sa CIA. At nang tanungin si Swann tungkol sa mga alien, sinabi niya na hindi lamang sila nandoon, sila rin ay narito. At ang mga alien ay may itinatayo sa far side ng buwan. At base sa pagkakadescribe ni Swann, ang mga alien na yon ay hindi friendly. Noong bata pa si Ingo Swann, napansin ng kanyang pamilya na mayroon siyang ilang espesyal na kakayahan. Habang lumalaki ang batang si Swann, naging curious siya tungkol sa kanyang mga psychic talents at nagpa siyang sumali sa mga experiment na nagtetest ng kanyang extrasensory perception. Sa simula, sinuri ng mga siyentipiko kung maaari niyang maapektuhan ang mga halaman o kahit baguhin ang temperatura ng isang kwarto gamit lamang ang kanyang isipan, at nagpakita si Swann ng promising results at mas maraming mga researchers ang naging interesado sa kanya. Noong early 1970s, sumali si Swann sa isang study na isinagawa ng American Society of Psychical Research. Sa experiment na ito, umupo siya sa isang upuan at sinubukang i-project ang kanyang isip sa nakasarang kahon na naglalaman ng bagay. At tinanong siya kung ano ang nakita niya sa loob ng kahon. Sinabi ni Swann na wala siyang nakita kundi kadiliman. Kaya na-disappoint ang mga researcher sa naging sagot ni Swann. Ngunit pinanindigan ni Swann na ang light bulb sa loob ng kahon na iyon ay sunog. Kaya nagtaka sila at tiningnan yung laman ng kahon. Tumugma ito sa sinabi ni Swann. Kaya sa pangyayaring iyon, mas nag-spark ang interest nila sa abilities ni Swann. Ang success ni Ingo Swann sa mga naunang eksperimento ay nakapukaw ng atensyon sa Stanford Research Institute. Matagal nang nag-aaral ang SRI ng remote viewing, kung saan ito yung kakayahan ng tao na makita ang malalayong lugar sa pamamagitan ng kanilang isipan. At nung makita nila kung gaano kagaling si Swann, nag-wonder sila kung kaya ba ni Swann makita ang mga lugar sa labas ng Earth. Noong 1973, may isang eksperimento kung saan gamit ang isip ni Swann, pinasilip nila ang Jupiter, ang giant planet sa ating solar system. Sa simula, nagdalawang isip si Swann. Ayaw niyang mag-remote view ng isang bagay na hindi niya ma-verify. Nag-aalala si Swann sa kanyang reputasyon dahil maraming nagkalat na mga peking claim tungkol sa psychic abilities. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga SRI researchers na may mga spacecraft ang NASA na papunta sa Jupiter na maaring patunayan ang kanyang mga observations. Kaya sumang-ayon si Swann at nagbigay ng ilang mga obserbasyon tungkol sa Jupiter. Kasama sa mga obserbasyong ito ang mga detalye tulad ng layer ng hydrogen, mga bagyo, high infrared readings, ang mga kulay ng mga ulap at ang presence ng mga ice crystals. At kinumpirma ng Pioneer spacecraft ang marami sa mga obserbasyon ni Swann na nagdagdag ng kredibilidad sa kanyang ability. Maraming mga tao ang duda sa mga discoveries ni Ingo Swann na ang mga bagay na kanyang sinabi tungkol sa Jupiter ay maaaring hula lamang. Halimbawa, halata na may malalakas na bagyo, magkakaibang kulay na mga ulap, mga infrared signals at mga ice crystals. Kahit na hindi natin ito direktang nakikita, malamang na kayang malaman ng mga siyentipiko na ito ay nandoon batay sa iba pang mga clues. Pero may iba pang sinasabi si Swann, isang bagay na kakaiba, isang nakakagulat na bagay. Sinabi niya na nakakita siya ng ring sa paligid ng Jupiter, katulad ng sikat na ring ng Saturn, ngunit mas maliit at mas malapit sa planeta. Ayon kay Swann, ang ring na ito ay gawa sa alikabok at maliliit na asteroid. Ang detalyeng ito ay hindi natin makikita mula sa Earth.
Noong 1973 at 1974, nang bisitahin ng mga Pioneer probe ang Jupiter, hindi nila napansin ang anumang ring sa paligid ng planeta. Gayunpaman, noong 1979, nang lumipad ang Voyager 1 sa Jupiter, na-detect nito ang ring sa paligid ng planeta. Ang remote viewing skills ni Ingo Swann ay nakakabilib kaya nakapukaw ito ng pansin sa marami, kasama na ang United States government. Noong March 1975, bigla siyang tinawagan ng 3 a.m. Inutusan siyang pumunta sa Washington at tumayo malapit sa elephant statue sa museum ng tanghali. True to the instructions, dumating siya sa tamang oras kung saan siya nilapitan ng isang serious-looking man na nag-abot sa kanya ng isang card na may mensahe. Ganito ang nakasulat: "Do not speak or ask questions. Ito ay para sa ating kaligtasan. Please follow me." At pagkatapos sinamahan si Swann papunta sa isang kotse at naupo sa tabi ng isa pang serious-looking man na tinawag niya bilang The Twins sa kanyang libro. Ang pangalawang kambal ay nag-abot sa kanya ng isa pang card na nagsasabing, "Please do not speak. We need to search you for listening devices." Matapos ang search, ibinigay sa kanya ang final card na nagtatanong kung komportable ba siya sa helicopter at kung handa siyang tumulong sa isang proyekto na angkop sa kanyang talento. Nagdalawang isip si Swann, ngunit sa huli, pumayag. Kinuha ng kambal ang mga card mula sa kanya. Inilagay ang isang bag sa kanyang ulo at umalis ang sasakyan. Bagaman hindi nakakakita si Ingo Swann dahil sa bag na inilagay sa kanyang ulo, na-sense niya na siya ay inililibot sa paligid ng paulit-ulit. Pagkatapos siya ay inilabas mula sa kotse at narinig ang tunog ng isang helicopter. Nakatakip pa rin ang kanyang mukha. Siya ay ipinasok sa helicopter at dinala sa isang lokasyon malapit sa Washington, D.C. Nang magland ang helicopter, dinala si Swann sa isang tahimik na building at pumasok sa isang elevator. Ang cover sa ulo ay tinanggal nang bumukas ang mga pinto ng elevator. Kumurap-kurap si Swann, nag-adjust sa liwanag at binati siya ng isang lalaki na nagngangalang Mr. Axelrod. Nakita ni Mr. Axelrod ang kaba ni Swann, kaya pinatunayan niya na siya ay ligtas at inalok ng sigarilyo na tinanggap ni Swann dahil ito ang kanyang paborito. Pumunta sila sa isang opisina at umupo. In-enjoy ang kanilang mga sigarilyo at nag-alok si Mr. Axelrod ng isang proposal. Sinabi niya na siya ay kinakatawan ng isang grupo na interesado kay Swann sa isang proyekto na remote viewing. Sa trabahong yan, babayaran si Swann ng $1,000 kada araw ng cash, nakatumbas ng higit sa $6,000 kada araw sa pera ngayon. Ngunit may ilang kondisyon na kailangang sundin upang matanggap ang perang iyon. Una, hindi siya pinapayagan na sabihin kanino man ang tungkol sa kanyang kinasasangkutan at hindi niya pwedeng sabihin ito sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. May isa pang kondisyon. Sa mga susunod na araw, kailangan manatili si Swann sa loob ng facility. Magkakaroon siya ng komportableng kwarto, access sa TV, gym, swimming pool at kahit anong iba pang kailangan niya. Pero kung tatanggapin niya ang trabaho, kailangan niyang manatili sa lugar na iyon na may magbabantay sa kanya. Tumahimik sandali si Swann. Sa kabila ng mga strange experiences niya nitong mga nagdaang taon, walang anumang nakakapantay dito. Mga misteryosong tawag, secret meetings, mga underground locations, at ngayon isang generous ngunit kakaibang offer para sa isang misteryosong misyon. Nag-observe si Axelrod kay Swann at nagtanong kung sumasang-ayon ba siya sa mga kondisyong iyon. Tumango si Swann. Pinatay ni Axelrod ang kanyang sigarilyo. Hinawakan ang kamay ni Swann at sinabi, "Good, magpahinga ka muna. Bukas magsisimula tayo." Kinabukasan, sinabi ni Axelrod kay Ingo Swann na gagamitin niya ang remote viewing upang tingnan ang buwan. Naguluhan si Swann, ngunit ipinaalala sa kanya ni Axelrod na huwag siyang magtatanong. Binigyan si Swann ng listahan ng mga coordinates at isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Sa ilang mga lugar, wala siyang nakitang anumang bagay. Ngunit sa iba, nakakita siya ng malalaking cliffs, craters at mga dunes, mga bagay na inaasahan mong makita sa buwan. Sa wakas, nakakita si Swann ng isang bagay na interesting at confusing. Dinescribe niya ang nakita niyang mga bakas sa surface na tila ginawa ng mga tractors o some kind of machinery.
Napansin din niya ang mga patterns na tila made by wind kahit na ang buwan ay walang atmosphere. Ramdam ni Swan na may atmosphere doon kahit na hindi dapat magkaroon ng ganon ang buwan. Lumapit siya sa isang crater na may kulay green na usok kung saan may liwanag na nagmumula. Napansin ni Swan na ang liwanag ay kumakalat, na hindi dapat mangyari sa buwan na walang atmosphere. Lumapit siya at nakakita ng isang airfield na may malalaking gusali, mga kalsada, tore at mga makina na nakalatag sa mga craters at gaps. Mayroon pang mga tulay at mga signs ng maraming aktibidad tulad ng industrial work. Pumunta si Swan sa ibang spot at nakakita ng mga istruktura na may mga ilaw na iba't ibang kulay. Lumapit siya at nakakita ng usok sa loob, kasama ang nakakatakot na green glow. Lumapit pa ng malapit si Swan, direkta sa mga nakita niyang bintana at inilarawan ang mga humanoid figures na halos kamukha ng tao. Na-realize niya na sila ay busy. Patuloy si Swan na nanood at inilarawan niya ang lahat ng kanyang nakita. Nang bigla napansin ng ilang mga nilalang na yon ang presence ni Swan. Lahat sila ay huminto sa kanilang mga ginagawa at tumingin sa kanya na nagparamdam kay Swan ng kaba. Sinabi niya kay Axelrod na nakita siya ng mga ito at dali-daling sinabi ni Axelrod kay Swan na bumalik siya sa reality malayo sa lugar na iyon. Nag-concentrate si Swan at bumalik sa kanyang katawan. Unti-unting binuksan niya ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Axelrod at nagtanong kung alam na ba niya na sila ay mga psychic. Huminga ng malalim si Axelrod at sinabing, tapos na ang eksperimento, oras na para umuwi ka. Kahit tapos na ang eksperimento na may kinalaman sa buwan, may mga plano pa rin si Mr. Axelrod at ang secret organization. Humigit kumulang 6 na buwan matapos umalis ni Swan sa Washington, D.C., nasa isang supermarket siya. Nang makakita siya ng isang napakagandang babae, inisip niya na isa ito sa pinakamagandang babae na kanyang nakita. Talagang naakit si Swan sa babae na iyon. Dinescribe niya pa ito ng pagkakaroon ng feeling of electrical surge sa kanyang buong katawan nang makita niya siya. At pagkatapos bigla niyang naramdaman ang isang strange sensation at malakas na pakiramdam na ang babaeng iyon ay isang extraterrestrial. At pagkatapos, nakita niya ulit ang kambal mula sa moon experiment. Kaya siya ay nagpanik, tumakbo siya palabas ng supermarket at hindi diyan nagtatapos. Dahil kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono at inutusan siya pumunta agad sa New York sa Grand Central Station at hintayin ang contact. Kaya pumunta naman siya. Nang dumating siya sa Grand Central, nakita niya ang isa sa mga kambal na malapit sa isang payphone na suminyas sa kanya na lumapit. Tumunog ang telepono at siya'y si Mr. Axelrod. Nagtanong si Axelrod kay Swan ng maraming tanong tungkol sa kanyang interaction sa babae. Unay nagdududa at nagmamalasakit kung kilala ba ni Swan ang babae, kung nakita ba siya nito o kung maaari bang sinusundan siya nito. Si Swan ay nalilito at nagsimulang matakot. Sinabi niya na hindi niya pa nakita ang babae dati at wala siyang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos sinabihan ni Axelrod si Swan na iwasan na lamang ang babae. Inilarawan niya ito bilang delikado. Pumayag si Swan at nag-usap sila ng sandali. Pagkatapos ay nagtanong si Axelrod tungkol sa success rate ni Swan sa remote viewing. Sinabi ni Swan na siya ay malapit sa 65% accuracy. Ngunit sinabi ni Axelrod na kapag ganap ng 65% ang kanyang accuracy, isulat ang numerong 65 sa isang papel at iwan ito sa mesa nang hindi sasabihin kanino man. Sinabi niya na mananatili silang in touch at binaba ang telepono. Walang narinig si Swan mula kay Axelrod sa loob ng 1 taon. Ngunit nang ma-reach niya ang success rate na 65%, tulad ng in-instruct sa kanya, isinulat niya ang numero sa isang piraso ng papel at iniwan ito sa mesa bago umuwi. Kinabukasan, kahit na nakasara ang kanyang opisina at walang nakakaalam ng code para mabuksan ang kanyang opisina, na wala ang note, pinalitan ito ng pulbos na may nakasulat na "Expect Contact." A few days later, habang papunta si Swan sa cafeteria ng university, lumitaw si Mr. Axelrod at nagtanong kung pwede bang mag-take a break si Swan ng 3 o 4 na araw. Pumayag si Swan at nagtanong kung saan sila pupunta.
Ngumiti si Axelrod at